Isang makulimlim na araw diyan sa Pilipinas, At sa mga Pilipino na naniniwalang dapat managot itong si Sara Duterte, Okay. Kamusta po kayo mga Kapinoy? Ngayon po ay araw ng Biyernes, At July 25 ay isang napaka-historical day dito diyan sa Pilipinas. Dahil po, lumabas na po ang desisyon ng Supreme Court tungkol sa fate ng sa kahihinatnan ng impeachment complaint na ifinile laban kay Sara Duterte ng House of Representatives. So very timing, Very timing. At bakit ko timing? Bago mag-SONA yan, binigay, At ngayon po ay sinabi ng Supreme Court na ang impeachment complaint daw po ay unconstitutional. Kasi yan daw po ay nag-violate ng one-year rule ban. In summary, yung pong decision ay sinasabi na since meron tatlo na i-file before the fourth one na nakalusot at naibigay sa Senado, yung pong tatlong yan daw po ay considered dismissed and therefore considered filed. Kasi 'di ba mayroon pong tatlong nung Disyembre 2024 ay tatlo ang na-file ng na impeachment complaint laban kay Sara Duterte na hindi agad inaktuhan. And yung pang-apat ay yun ang pang-apat ang ibinigay kasi yun po ang merong more than one-third signatories. Pero since daw na yung tatlo ay na-shelve or i-dismiss, so that is considered one. O that is considered a real filing, a real complaint. So nag-violate daw po ng constitution natin, Ganun daw po. Well, ano ba masasabi natin diyan, ang Supreme Court kasi paiba-iba, They have the right to change their minds. Kasi yan pong mga Supreme Court natin na siyempre paiba-iba yan. Katulad niya, nagbago na naman yung decision diyan. Sample po dun sa sa Francisco ruling, tungkol diyan sa impeachment. So binago na naman nila dito. Palibhasa, ang mga Supreme Court justices ay nagbabago-bago, they have their different opinions, Pag nagbago na, bago na naman yung opinion. Pag nagbago na ang tao, siyempre bagong utak yan, At siyempre bago na naman ang mga yung mga taong yan ay depende kung saan ang hindi natin mawawala, Tawadan po yung mga yan, hindi natin malaman kung talagang they are loyal to the Constitution or to the appointing power, Alam naman natin na karamihan dyan sa mga naandiyan sa Supreme Court ngayon ay in-appoint ni during the time of Rodrigo Duterte, na ama ni Sara Duterte. Diba? Yun lang po, wala naman akong sinasabi tungkol diyan, Sinasabi ko yung tao lang naman yung mga diyan. Pero ang sinasabi ng Supreme Court ngayon ay since meron nga po unconstitutional because the fourth complaint violated the one-year rule ban. So, ang sinasabi, hindi naman po sinasabing absuelto itong si Sara Duterte, sa mga allegations against her. Hindi sinasabing hindi niya ginawa yung allegation na yan, yung mga hindi maipaliwanag na paggasta ng pera. Hindi rin sinasabi na hindi totoo yung kanyang pagbabanta, sa buhay ng tatlong tao, mahalagang tao sa Pilipinas. Hindi po sinasabi ng Supreme Court yon. Ang sinasabi lang ng Supreme Court ay nag-violate ang fourth impeachment complaint sa one-year rule ban. So, ngayon po, siyempre, since may one-year rule ban, ang sunod na, pwede daw naman po yung i-refile. I-refile yan pwede lang yan ma-refile from February 6,
2026 onwards. Ano? February 6, 2026 onwards. Yun po pwedeng i-file yan. At parang nagbigay ng mga panibagong guidelines, ano? Ang Supreme Court. Ano? Na dapat daw bigyan ng pagkakataon ang respondent or impeachable officer na sumagot bago ma-file ang impeachment complaint sa Senado. Ano? May mga ganun po sila ngayon. So, ewan ko, mukhang pinahirap pa ng Supreme Court ang proseso ng pagtatanggal ng mga corrupt na tao sa ating gobyerno, no? Kaya talagang nakakaiyak na. Nakakaiyak na. Nakakapagod na rin po, no? Nakakapagod na rin ipagtanggol, ano? Lalo na't ang mga kalaban mo ay ang mga taong dapat magprotekta sa mga tao, sa karamihan ng tao, sa ordinaryong mamamayan, ay sila pa ang nagiging protector o cuddlers ng mga corrupt na tao. Ano? So, ano ba naman yung kaunting, I don't know, maybe I'm just speaking as being a ordinary layman citizen, ano? Not as a lawyer. But sometimes siguro dapat magkaroon po ng leeway, ano? Lalo na tungkol sa ganitong bigat na mga paratang sa isang impeachable officer. Nabigyan kung mga ganyang konting technicality, dapat sigurong patuloy na lang, ano? Well, although alam naman natin na ang final na complaint itong si Sara Duterte is based on Rule 65 of the Rules of Court, abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction ng House of Representatives. But still, ano, I don't know. Bahala na po ang taong bayan. Pwede naman po ring i-refile yan, ano? I-refile na lang. And ewan ko kung ano naman butas ang makikita ng Supreme Court para mapagtakpan itong si Sara Duterte sa susunod kung sakalit i-refile yan sa February 26. February 6, 2026. Ano? Napakainit po inong balitang ito ngayon, ano? Hindi pa masyado, pero although nagkaroon na po ng ang tawag dito ng press conference ang Supreme Court, parang nagbigay na po ng question and answer portion, ano? Ang Supreme Court, ano? Nagpapaliwanag kung ano yung kanilang desisyon. And then itong desisyon na ito pala po, ano? Ito ay mukhang talagang pinagplanuhan, no? Para maprotektahan ang Senado, ano? Ito yung sinasabi natin na damn if you do, damn if you don't. Ano? Protektahan nila ang mga political careers ng mga senador na nagpatagal na magsimula dito sa impeachment complaint na to. Protektahan nila ang political careers ng mga senador na to na nagremand ng complaint back sa House of Representatives na dapat sana itinuloy na nila, ano? Kumuha na sila ng jurisdiction. Ano? Kung itinuloy po nila yan, tuloy-tuloy na. Itong si Cheese at saka yung mga senador na yan na nagprotekta, yan ang dapat nating tandaan, ang mga pangalan, ano? Yan ang mga yan ang nagprotekta sa corrupt na si Sara Duterte. Ano? Okay, so malaman natin kung ano mga gagawin naman ng mga taong bayan ngayon. Pwede naman po mag-file ng motion of reconsideration, MR, itong mga representatives, ano? Pero mukhang unanimous daw, no? Unanimous ang desisyon kasi ang dalawa lang daw po ang hindi bumoto, which means itong isang justice ay si Singh ata ay naka-leave, itong isa naman si Kagiwa ay nag-inhibit. Ano, so lahat po ay pumayag, yung mga na present,
ang desisyon nila ay pare-pareho. And then, ewan ko, ngayon ba, ito ba ay nasa na separation of powers ng tatlong lehislatura? Malaman natin, ano? So, magandang araw po muli sa inyo, mga Kapinoy. Bye-bye!